Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Gandang gabi po, ito po ang latest update natin ngayong araw, November 14, 2025. Umiiral nga pa rin po sa ating bansa itong ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone na nagdudulot nga po yan ng pagulan dito nga po sa parte ng Mindanao at ilang bahagi nga po ng Visayas. Asahan nga po natin yung mga malalakas na pagulan at iba yung pag-iingat at paghahanda nga po dahil nga po posible tayong makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Yung ITCZ naman kung mapapansin natin ay abot po yan hanggang sa parte ng Visayas at ng Bicol Region. Habang ang Metro Manila naman, apektado po yan ng localized thunderstorm. At yung ating northeast monsoon naman o yung amihan ay umaabot na po yan hanggang sa parte ng Ilocos Region. Dahan-dahan na nga po lumalakas yung ating amihan. Kaya makakaranas na nga po yung mga kababayan natin dito sa may parte ng Ilocos Norte, Cagayan Valley, extreme northern Luzon ng malamig na simoy ng hangin. Habang ang parte naman ng Palawan, asahan din po natin, apektado rin po yan ng ITCZ. Asahan din natin dyan yung mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast para malaman nga po natin kung ano nga ba yung mga posibleng sama ng panahon na posibleng makaapekto sa ating bansa. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po, November 15, so asahan pa rin po natin mataas pa rin ang tsansa ng pag-ulan sa parte nga po ng Visayas at ng Palawan. At pagdating naman po ng November 16, ITCZ pa rin ang nakakaapekto sa ating bansa at yung northeast monsoon. Pagdating naman po ng November 17, ganun pa rin po northeast monsoon at yung ITCZ. Pagdating po ng November 18, wala naman po tayong inaasahan na ano bang possible low pressure area o posibleng bagyo. May mga tsansa na may mabubunga po na low pressure area pero mababa naman ang tsansa na maging bagyo. By November 19, asahan natin magiging maulan sa may parte ng Northern Luzon. Dahil po yan sa shear line, yung pagbabanggaan nga po ng easterlies at nitong northeast monsoon. By November 20, mataas pa rin po ang tsansa ng pagulan sa parte ng eastern section ng Luzon, Central Luzon, ganun din po sa parte ng Southern Luzon. At ganun din po sa parte po ng Mindanao. Pagdating naman po ng November 21, asahan pa rin po natin shear line, northeast monsoon ang nakakaapekto sa ating bansa at ito pong easterlies, apektado naman ng ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. By November 22, asahan pa rin po natin, amihan pa rin po nakakaapekto sa ating bansa at ITCZ. By November 23, ganoon pa rin po expected natin mataas ang tsansa ng pagulan ng eastern section ng Visayas at ng Bicol Region. Pagdating naman po ng November 24, patuloy nga po lalakas yung ating amihan at yung shear line, bababa po yan hanggang sa parte ng Bicol Region. At asahan natin magiging maulan nga po sa parte ng Bicol Region pagdating nga po ng November 24. By November 25, asahan natin mataas ang tsansa ng pag-ulan sa eastern section ng buong Luzon dahil po yan sa shear line. At pagdating naman po ng November 26, northeast monsoon, tuloy-tuloy pa rin po yung northeast monsoon natin. At pagdating po ng November 27 hanggang November 28, so expected na nga po natin na sa ngayon, wala naman po tayong minomonitor na posibleng bagyo. May mga possible low pressure area pero as of now, mababa naman po ang tsansa na maging bagyo. Sa ngayon nga po, ito po yung pinaka-latest forecast track o forecast prediction ng European Center. At wala pong katotohanan yung panibagong malakas na bagyo na nabubuo at tatama sa ating bansa dahil as of now, from November 14 hanggang November 28, wala po tayong nakikitang sama ng panahon o bagyo. Pero again, inuulit natin, ito po ang ating advanced prediction ng European Center. Malaki po ang tsansa na magbago po lahat yan.
Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman nga po natin kung ano nga ba yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.